kababayan, good morning sa lahat. Nandito ako sa tapat ng Roma. So ngayon, rest day namin. Bakasyon namin mga kababayan. Long vacation kami kasi Chinese New Year ngayon dito sa amin. So ngayon, syempre, bagong sahod, kailangan natin sumuporta sa mga kapamilya natin mga kababayan. So pupunta ako ngayon sa EEC, isa sa mga padalahan yung dito sa Taiwan. Magpapadala ako ng pera, sisend ko sa aking pinakamamahal na Jennifer Agay. Tapos syempre pag pumunta ako doon, kukwento-kwento tayo ng onte. Mag-grocery din ako doon mga kababayan. So ngayon mga kababayan, pupunta ako doon sa may U-Bike station. Bali kukuha ako ng bike, may nag-iisang bike na lang doon mga kababayan. So dadalian ko. So syempre sa mga kababayan kong OFW, habang nakatawid ako rito sa kalsada, walang sasakyan, kamusta ang isang buong linggo nyo mga kababayan? Ano, kaya nyo po ba? At syempre sa mga subscribers ko sa Pilipinas at saka sa iba't ibang sulok ng mundo, tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan. Ganyan talaga ang buhay. So yan mga kababayan, nakukuha na ako ng U-Bike dito. So sabi ko nga, pag gagamit tayo ng U-Bike dito, kailangan natin ito. Tawagan namin dito sa Yoyo card. So kuha tayo ng bike. Ito pa yung load ko. May 238 pa tong laban to. So yan mga kababayan, tulad nga ng sinasabi ko kanina, ito nga isa sa mga ginagawa rin ng mga OFW dito. Mostly yan, mga OFW dito sa Taiwan. Pagkaaraw ng sahod mga kababayan, syempre magpapadala kami. Depende na sa amin kung saan kami magpapadala. Minsan yung mga merong transaction dito na is bank to bank, kasi may mga nagsisaving sa bangko dito. Meron naman direkta na magpapadala sa mga minamahal na sa buhay. Yung kunyari, yung sa Cebuana, M. Luwilir, yung mga ganun. Ako kasi mga kababayan, kung matatanong nyo, sa ngayon mga kababayan, ako kasi wala akong binubuhay na pamilya ngayon. Pero may long time girlfriend ako. So binata ako mga kababayan, wala akong binubuhay na pamilya ngayon, pero sumusuporta pa rin ako sa mga pamilya ko. Ayun ang hindi ko kinakalimutan. At lalo na syempre, sumusuporta rin ako sa church. Ayun ang hindi ko rin malilimutan mga kababayan. Dapat hindi nyo malilimutan yon. Magpasalamat kayo sa Diyos. Kahit onte o malaki ang sahod nyo, pag may pagsubok kayo, magpasalamat pa rin kayo. Ganun dapat tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan, medyo hinihingal na ako. Kung bibideo vlog ka, tapos magbabay ka, ano to, joke? Napakaganda rito sa Taiwan mga kababayan. So sa mga, ayun nga, so sa mga naghihintay nga ng uploads ko na patungkol dun sa kung paano mag-apply dito sa Taiwan, gagawin ko yun isa sa mga araw ng Chinese New Year mga kababayan. Sure ako na magagawa ko yun. Hintayin nyo lang. Ayun nga mga kababayan, syempre habang kinakausap ko na naman yung sarili ko mga kababayan, samahan nyo ako, pupunta tayo sa EEC, yung Filipino store nga rin dito. Magpapadala ako ng pera, tapos mag-grocery ako ng onte. Ayun, mga personal gamit, mga pang hygiene natin, tapos onting pagkain lang rin, mga dilata, mga ganon mga kababayan. So mga kababayan, nakarating na ako dito sa may U-Bike station. So sasauli ko na to. So alam nyo mga kababayan, sabi dito, hindi ko lang alam exactly kung tama ako mga kababayan, is pag first 30 minutes, etong bike na ito mga kababayan is libre lang yan. Siyempre pag lumagpas ka na ng 30 minutes is babayad ka na mga kababayan. So mura pa rin. Ang galing ng Taiwan. So sabi ko nga kanina mga kababayan, magpapadala ako ng pera tsaka mag-grocery. So nakita ko yung pera ko sa wallet is medyo kapos yun. So pupunta ako dito sa 7-Eleven kasi may withdrawal dito sa loob eh. Mag-withdraw muna ako dito sa loob ng 7-Eleven. 7-Eleven always open. Ito sa loob ng 7-Eleven mga kababayan. So okay dito sa 7-Eleven mga kababayan. Alam niyo bakit? Kasi maraming services silang ino-offer dito. May ano sila rito. Yan nga, ATM. Tapos may photocopier sila rito mga kababayan. So, diyan nga lang mga kababayan, mag-withdraw lang ako. Ikukwento ko sa inyo mga kababayan habang naglalakad tayo. Alam nyo kasi mga kababayan ako, in between ako ng magastos sa kuripot mga kababayan.
Pero yung pagiging ganun ko mga kababayan, minimake sure ko talaga na lagi akong may savings. Yung ano ko, yung gastos versus savings ko is talagang mas matimbang yung savings mga kababayan. Kasi alam nyo na, hindi natin hawak ang panahon eh. Alam nyo na mga kababayan, kahit sabihin mong wala akong pamilyang binubuhay, pero mga kababayan, syempre hindi natin hawak ang panahon mga kababayan na kailangan talaga tayo mag-save. Kaya ka nandito tayo sa Taiwan para kumita ng pera. Pero syempre, kailangan i-make sure nyo rin na habang nagsisave ka ng pera is nakakatulong ka mga kababayan. Hindi mo sinusolo yung pera mo. Masaya diba? Siguro makaka-relate yung iba na masayang tumulong sa kapwa na hindi napipilitan mga kababayan. Ganun yun. Ganun. So syempre hindi ko nilalahat yung sitwasyon ko katulad sa mga ibang OFW rito. Kasi sa akin, sa sitwasyon ko mga kababayan, nung pumunta ako rito sa Taiwan is wala akong hindi ako nanghiram ng pera. Yun nga mga kababayan, luckily my parents supported me just to get here in Taiwan. Yun! So sinuportahan pa rin nila ako mga kababayan sa pagpunta ko dito sa Taiwan. So may iba kasi akong sadya rito sa Taiwan mga kababayan. Malalaman nyo sa mga pagdating na araw kung bakit ako nandito dito sa Taiwan. Hindi lang magtrabaho. Malalaman nyo sa mga darating na araw mga kababayan. Ikukwento ko sa inyo na hindi lang ako pumunta rito sa Taiwan para magtrabaho. May iba pa akong pakay dito eh. So malalaman nyo yun. Yun nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo na yung sitwasyon ko na ako kahit at least na kahit paano nakakaipon ako, hindi lahat ng sitwasyon ng mga OFW is katulad ko. Kasi yung iba may mga pamilyang binubuhay, may lending sila na still hanggang ngayon ay binabayaran pa. So yung iba sa amin dito mga kababayan, nakakalungkot lang din isipin, pero sa sobrang pagmamahal din nila sa pamilya nila, ayun nga, mas inuuna nila yung family nila na padala ng pera. Kasi ayun nga, 'di ba, sinadya nila rito sa Taiwan para masuportahan yung pamilya nila. So hindi na sila nakakapag-save ng pera. So ang nangyayari, minsan nasa-short pa mga kababayan. Yun. So hindi dapat natin kinukutsa yung mga ganun. No, at least dapat nga hangaan natin sila kasi handa silang mag-sacrifice. Yun nga, kahit magkahiram-hiram ng pera para sa pamilya nila. So may mga iba naman dito mga kababayan na gawa nga ng ibang alam mo na, hindi naman nila lahat mga kababayan. Yung mga iba na, kasi yung iba kasi rito inuuna yung luho mga kababayan eh. Makaka-relate yung iba dyan. Alam ng ibang mga OFW dyan dito sa Taiwan, siguro pati sa ibang part ng mundo, inuuna kasi nila yung luho. Tapos syempre iniisip na matagal pa naman ako rito sa abroad, sige lang, luho lang tayo ng luho. Tapos gala lang tayo ng gala, bisyo lang tayo ng bisyo. Eventually, hindi mo malalaman na hindi ka na pala nakapag-save ng pera mga kababayan. Ganun yun. Hindi ako nagmamagaling, pero ganun talaga nangyayari. Siguro alam ng mga ibang OFW yun din. Wala lang, share ko lang sa inyo, trip ko lang. Ganito yung tsura ng palengke nila dito mga kababayan. So sarado na. May oras din yung bukas ng mga palengke nila rito. So dito na ako sa EEC mga kababayan. Siguro papadala muna ako. Papadala muna ako ng pera. Padala po. Wait lang. Magkano ba ipapadala ko? Wait lang po Kung mabayan dito ako lagi nagpapadala ko. Kala ate. Easy. Kay Jennifer Agay po. Tapos na ako magpadala mga kababayan. So pag nagpadala nga pala kayo dito mga kababayan, make sure nyo na dala nyo yung ARC nyo. Kasi hindi nila kayo i-entertain pag wala kayong ARC. Ayun talaga, that's the big no-no pag wala kayong ARC. Kailangan meron kayong dalang ARC. So si Easy ngayon may ganito, coupon. May coupon sila. So may chance kang manalo ng limpak-limpak dito mga kababayan. So hindi ko alam, pipila pang ko to. Thank you. So
So ayun mga kababayan, nakalabas na ako sa Miisi. Ito na yung grocery ko. Nakapag-grocery na rin ako. Tsaka syempre nakapagpadala na rin ako mga kababayan. So sa EEC kasi mga kababayan, meron kasi silang meron kasi silang giveaway na binibigay doon. May giveaway kasi doon na every time na magpapadala ka. Ito mga kababayan, no? I-chill. So plastic pero okay na rin to. Pambagay na rin to mga kababayan. Sayo ulit ako ng U-Bike mga kababayan para makabalik ako doon sa company namin. So mga kababayan, dito ko na nga rin tatapusin itong video vlog ko. So kung bago ko lang dito sa YouTube channel ko, itong YouTube channel ko isa patungkol to sa mga buhay ng mga OFW dito sa Taiwan. Tingin ko rin makaka-relate din yung mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo sa kalagayan ko rito sa sitwasyon namin dito. So yun lang mga kababayan. So syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo kalimutan mag-subscribe kabayan, pasuporta naman, tsaka press mo yung notification bell para hindi mo ma-miss yung mga next uploads ko. So uwi na ako, stay safe mga kababayan, God bless.